Disclaimer. Ang video na ito ay for informational and educational purposes only na ginawa with the help of artificial intelligence or AI. Kung meron kayong mga mahahalagang desisyon, ay maari lamang na kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome back to the Edwin Tan Podcast, kung saan lagi nating binabalikan ang mga salita, kwento, at karanasang pwedeng magturo sa atin kung paano maging mas mabuting tao, mas mapayapang nilalang, at mas buhay na tao sa mundong minsan. Nakaka-drain talaga. At ngayon, gusto kong simulan ang episode na to sa isang quote na napakaganda, isang paalala kung paano tayo dapat mabuhay ng may tapang, may saya, at may authenticity. You've gotta dance like there's nobody watching, love like you'll never be hurt, sing like there's nobody listening, and live like it's heaven on earth. William W. Perky. At ito naman ang salin sa Tagalog. Sumayaw ka na parang walang nanonood, magmahal na parang hindi ka kailanman masasaktan, umawit na parang walang nakikinig, at mabuhay na parang langit ang mundo. Ang ganda, di ba? Pero ang tanong, ano nga ba ang tunay na takeaway dito? At paano natin ito maiuugnay sa buhay natin ngayon? Sa panahon na lahat ng galaw natin may audience, may judgment, may pressure, lalo na online. So tara, pag-usapan natin ito ng malalim, parang kwentuhan lang. Una, sumayaw ka na parang walang nanonood. Ang kalayaan ng pagiging totoo. Sa totoo lang, bihira na sa atin ang tunay na gumagalaw nang walang iniisip na mata ng ibang tao. Kahit hindi sayaw ang literal na ibig sabihin, ang mensahe nito simple, maging totoo ka. Ang problema kasi, marami sa atin lumaki sa fear of judgment. Mali ba ang ginagawa ko? Nakakahiya ba ako? Iba ba ako sa kanila? Pero eto ang totoo, kaibigan. 90% ng mga taong inaalala mong nanonood sa'yo, busy rin sa problema nila. Hindi nila minamasdan ang bawat galaw mo gaya ng iniisip mo. Kaya ang paalala ni Perky, gumalaw ka, subukan mo, i-express mo ang sarili mo. Hindi mo kailangan ng approval ng mundo. Ang kalayaan ay nagsisimula kapag hindi mo na problema ang opinyon ng iba. Pangalawa, magmahal na parang hindi ka kailanman masasaktan, ang tapang ng puso. Ito, alam natin lahat, masakit magmahal. Masarap, oo, pero risky. Kaya marami ang napapagod. Marami ang hindi na nagbibigay ng buo dahil nasaktan na. At marami ang nagtatayo ng pader hanggang sa dumating ang panahon na pati ang blessing hindi na rin makapasok. Pero ito ang lesson. Hindi genuine ang pag-ibig kung hindi ka willing maging vulnerable. Hindi ibig sabihin na pabaya. Hindi ibig sabihin na tanga. Ang ibig sabihin lang, magbigay ka ng buong puso pero may wisdom. Ibigay mo ang best mo pero may dignidad. Dahil ang pagmamahal, hindi yan contract na dapat sure na walang pain. Ang pagmamahal ay faith at ang faith laging may risk. Pero mas masakit ang buhay na hindi nagmahal kaysa buhay na nasaktan pero natuto. Pangatlo, umawit na parang walang nakikinig. Ang kalayaan sa pag-express. Ang pag-awit dito, metaphor lang. Pwedeng ibig sabihin, magsalita, gumawa ng art, mag-content, magkwento, magpahayag ng damdamin, o kahit magpakatotoo sa sarili. Marami sa atin hindi nagsasalita dahil takot mapahiya. Maraming hindi nagsisimula ng vlog, podcast, or kahit simpleng dream kasi feeling nila walang makikinig. Pero eto ang tanong, hindi ka pa nga nagsisimula, nag-give up ka na. Ang paalala dito simple, express yourself anyway. Hindi mo kontrolado kung sino ang makikinig, pero kontrolado mo kung paano mo ihahayag ang sarili mo. At minsan, kailangan mo lang magsimula. Isang tao lang na ma-inspire mo, enough na. Kasi minsan, yung isang taong yon, baka ikaw pala, pang-apat. At mabuhay na parang langit ang mundo. Ang mindset ng pasasalamat at appreciation, ito ang pinakamalalim. Kasi hindi naman talaga madali mabuhay na parang langit ang mundo. Lalo na kung minsan, parang impyerno ang nangyayari. Problema sa pera, stress sa trabaho, conflict sa relasyon, mga bigat sa puso, health challenges, disappointments, failures, at yung paulit-ulit na tanong na bakit ganito ang buhay.
Pero ang sinasabi ng quote, hindi mo kailangan ng perfect na mundo para maranasan ang langit. Minsan, perspective lang talaga. Paano? Magpasalamat ka kahit sa maliit. Maghanap ka ng beauty sa araw-araw. I-appreciate mo yung mga taong nandyan para sa'yo. I-celebrate mo yung progress mo kahit maliit. At piliin mong makita ang kabutihan kahit may gulo. Ang langit, hindi lang location, state of heart siya. At kapag natutunan mong mastay ang puso mo sa gratitude at presence, kahit anong season ng buhay mo, may peace ka pa rin. Para bang sinasabi ni Perky, kung mabubuhay ka rin lang, gawin mo na ng buong puso. Huwag kalahati. Huwag safe mode. Huwag takot. Sumayaw, magmahal, umawit, mabuhay. Dahil ang buhay, mas sulit kapag hindi mo pinapakialaman ang mata ng iba, kapag buo kang nagmamahal, kapag malaya kang nagpapahayag, at kapag mas namimili ka ng appreciation kaysa fear. At kahit hindi perfect ang mundo, pwede mo pa ring maranasan ang langit dito. Kung pipiliin mo. Kung nagustuhan mo itong episode na to, kaibigan, please like, share, at subscribe sa Edwin Tan Podcast. Malaking tulong ito para maabot natin ang mas maraming tao na gusto ring magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa sarili, sa buhay, at sa mundo. Salamat sa pakikinig. At tandaan mo, buhay ka, kaya mo, at may saysay ang ginagawa mo. Hanggang sa susunod na kwentuhan.